Dalawang usa ang nangangailangan ng atensyon. Ang isang bagong panganak at isa naman ay buntis. Isa sa mga napansin ko doon kahapon, yung nanay hindi masyadong nagpapasuso doon sa kanyang anak. So gusto ko sanang i-examine, baka kasi may sugat o baka namamaga yung kanyang yung suso niya. Gatas mula sa ina ang pangunahing pinagkukunan ng nutrisyon ng baby usa. Kapag hindi napainom ng gatas, maaaring kamatay niya ito. Sa unang buwan kasi ang mga batang usa, gatas lang ang kanilang kinakain. Ang aim ko, unang-una is to check kung merong milk. Kung may milk man, baka naman ayaw magpadede dahil may pain. Baka may mastitis, or baka may local infection sa area, or baka may problema, baka may sugat, whatever. So, ayun ang gusto kong malaman. Hindi ito para katay. Bago kami pumasok, binigyan ko ng paalala ang aking mga kasama. Pag nahuli, hawakan sa paa, saka sa ulo kasi yun yung papalagi. Basta pipiglas yan. Kailangan natin protektahan yung ulo kasi ihahampas niya yung ulo niya. Iwasan natin na baka mabalian eh. So tatalon yan sa wire. Bigyan na rin natin yung dewormer at saka nung appetite stimulant, B-Comb vitamins, no? Para mas ma-improve yung kanyang condition sa ngayon. Pagpasok pa lang namin, nagsitakbuhan na ang mga usa. Mukhang alam nila ang aming gagawin. Dito na. Dito na. Hawak sa paa. Sakay. In this case, binigyan ko lang ng ng immunoboosters at dinoworm ko na rin kasi sayang naman yung procedure nandiyan na naman. Kung nakita ko wala naman sugat. Walang sugat, walang inflammation, walang pain, redness, swelling, nothing. Ang na-observe ko lang is yung when I pressed try to milk it, wala siyang gatas. Ito yung nanay? Ito talaga yung nanay. Kung ito yung nanay, wala siyang gatas. Nakumpirma namin na ito ang dahilan kung bakit matamlay si Bambi. Wala siyang makuhang gatas sa kanyang nanay. Nanganganib ang buhay ng batang usa. Kaya pala nangihina at payat ang pangangatawa ng batang usa. Sa ganitong pagkakataon, mas kailangan ng atensyon ni Bambi para patuloy itong mabuhay. Right now lang, medyo naninibago pa siya dahil isang linggo na itong hindi sumususo sa nanay niya. The suckling reflex kasi, very important na hindi mawala. Sa wild, malaki ang posibilidad na hindi kayanin ni Bambi ang mabuhay. Kailangan niya kasing makipagsabayan sa takbuhan. Para mapadali ang pagpapalusog kay Bambi, kailangan pansamantala itong ihiwalay sa ibang usa. Gumawa ng temporary cage sa loob ng enclosure nila so that hindi talaga ma-alienate yung baby. At kung kailangan nilang hulihin yung baby, madali na nilang gawin. It's less stress for the baby. Although, yung paghiwalay sa nanay is also stressful. Ang maganda lang dito is within the area ng enclosure niya. Habang sinisipat ng kanyang nanay si Bambi sa bago nitong kinalalagyan, isang ina rin ang patuloy naming pinagmamasdan na anumang oras ay maaari ng manganak. Nagdesisyon kaming hulihin ito para matansya ang araw ng kanyang panganganak. Sarado pa. Sarado pa yung kanyang cervix. Malaaya. Tagal pa to. 2 days. Napag-alaman namin na karaniwan na pala sa lugar ni Mang Willie ang bumibili ng mga hayop mula sa mga mangangaso para mailigtas ito sa pagkatay. May batas na nagsisilbing gabay para malaman ang dapat gawin sa mga kasong ito. Dahil mas mainam pa ring makitang malayang namumuhay ang mga hayop na ito sa kagubatan. Kaya kailangan na pang mas matagalang solusyon ang protektahan ang kanilang natural na tirahan. Ako si Doc First Resyo, born to be wild. Sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan, nakatago ang isang ilog.
3 beses na itong nanalo bilang pinakamalinis na ilog sa rehiyon.